Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, meron tayong napakagandang balita dito na bigyan ng reaksyon courtesy ng The Billionario Channel. Ayon sa balitang ito ay pwede raw manalo itong mayor ng Naga City, walang iba kundi si Leni Robredo. Pwedeng manalong maging presidente sa 2028 kontra kay BP Sara. Well, totoo naman yan. Kapag ma-endorso ni PBBM, si Robredo ay merong yan supporters na tinatawag na pinklawan. Yung mga pinky tsaka dilawan ay nagsanib dyan. Kaya muntik nang manalo to noon. Si Robredo, pinklawan ng supporters plus. Kapag yan ay sinuportahan ni PBBM at inendorso ay siguradong ang pula o itong loyal ay nasa likod na rin ni Leni Robredo. Kaya totoo ang kita na pwedeng ito ang susunod na presidente kapag ito ang ini-endorso ni PBBM. Well, para sa detalye ng balitang ito, narito ang ating kaibigang Corina Sanchez ng Billionario Channel. Kaya raw talunin ni former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 kung i-endorso siya ni PBBM ayon sa isang political analyst. Pero posible bang mangyari ang alyansang ito? Yan ang agenda report ni George Cahiles. Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Naga City sa Sabado, ilang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Trabaho lang daw ito dahil tungkol sa flood control program sa lungsod ang pag-uusapan ng dating magkatunggali noong 2022 presidential election. So, punteriya dyan pwedeng tungkol sa flood control talaga na binisita ni PBBM ang Naga City para magipagpulong kay Leni Robredo, pero pwede ring singitan yon ng usapan na pampolitika, di ba mga kababayan? Well, para sa akin, kahit na ako'y supporter ni PBBM, pero kapag si Leni Robredo kontra BP Sara, ay sino pa ba, di ba? Sino po bang pipiliin natin sa dalawa? Di ba? Doon ba kayo kay Sara Lustay, mapunta tayo sa China kung ganun kayo. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na, mas mabait naman si Leni Robredo kontra kay BP Sara, di ba? At walang record yan. Walang bahid yan ng dumi. Maganda ang record niyan, Leni Robredo. Pink tawan, napakaganda ng record niyan, mabait. At yan nga, kung i-endorso ni PBBM, well, kahit hindi yan i-endorso, kapag si Sara Lustay ang kalaban yan, dito talaga ako kay Leni Robredo. So hindi ako nag-promote niyan, pero wala akong mapagpipilian. Yan ay opinion ko, mga kababayan. Kayo, okay, ay nako. Kung hindi lang pumapanig si BP Sara sa China, kung hindi lang nila ipinaglaban ng China, ng mga DDS na yan, ay buboto ako kay Sara, di ba? Hello Ma'am Sara, buboto sana ako sa iyo kasi noon binoto kita noon Pero ngayon nang malaman ko na maka-China kayo, ay hindi ko na kayo ibuboto. Kahit mga DDS dito sa channel ko ng mga DDS, marami dito na subscribers ko ng mga DDS, nagsasabi na rin na hindi na sila buboto kay Sara kapag ang pinag-usapan ay WPS at kapag nakikita nila na talagang maka-China supporter si BP Sara, ay ayaw na nilang suportahan ito. Hanggang kay Digong na lang sila, sabi nila, ng mga DDS supports at subscribers dito sa ating channel. Marami kasing DDS dito. Kudos sa mga ka-DDS dyan, na mga ka-TH ko. Pareho tayong mga DDS Ako nga lang ay nagbago ng pananaw dahil nga sa China. Dahil nakikita natin na talagang binaback-upan ng mga DDS senador ang China at meron ngang gentleman's agreement si Digong at ang China. Siyempre kasama na diyan si Sara na sumusuporta sa China, kaya hindi natin pwedeng ipagpalit ang
lupang hinirang ang ating mahal na Pilipinas para sa mga politisyan na yan. Hindi tayo pwedeng magipag ano lang, yung in-between, di ba? Yung bahala na, yung ganun. Hindi pwedeng bahala na kung sino ang mamumuno ng Pilipinas. Dapat alamin natin na sila ay nagmamahal ng Pilipinas na tunay at hindi ibibenta ang Pilipinas sa China. Okay, balik tayo sa balita. Pero dahil nawasak na ang Marcos Duterte Alliance, naghahanap ba ng bagong kakampi ang Pangulo? Sa the forefront ng Billionaire News Channel, pero dahil nawasak na ang Marcos Duterte Alliance, naghahanap ba ng bagong kakampi ang Pangulo? Sa the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni political scientist Antonio Ayan, so Contreras totoo nga. na kung gaganapin ang presidential elections ngayon, tanging si Leni Robredo na may endorsement mula kay PBBM ang maaaring tumalo kay Sara Kasi Duterte. makikita natin ngayon, ang mga DDS, solido talaga yan na makadigong, makaduterte. Pero kapag pinag-usapan na ngayon ang WPS, ikahapon nga lang bumisita si Hontiveros doon sa Pag-asa Island, ay nag-radio challenge kagad yung mga barko ng China na nandyan sa Pag-asa, nag-standby. Kung talagang sa China yan, bakit may mga Pilipino na nakatira dyan? Bakit may mayor? Bakit may gobernador ang Pag-asa Island? Ang Kalayaan Group of Island? Bakit mayroong gobernador at mayor? Di ba, mga kababayan? Kasi isang munisipyo yan. Isang municipality yan. Merong mga nakatirang Pilipino noon pa man, kahit na hindi pa nag-claim ang China, ay meron ng mga Pilipino diyan. Kaya sa batas ng international na batas ng pag-i-squatter, pag-i-squat ng mga isla, ganun yun. Kung sinong makakolonize, sinong makadiscover ng isla at tinirhan mo yan ng matagal, sa'yo na yan, mga kababayan. Ang China, huling-huli na eh. Unang nakadiscover diyan, si Pilemon eh. Si Pilemon at saka yung si Tomas na mga mangingisda na taga-Bohol. Yun ang unang mga nakadiscover dyan at nilagyan nila yan ng mga muhon at mga sukat ang mga isla na yan. Kaya sa Pilipinas talaga yan. At kapag mga senador at sinumang politician na maka-China, ay wag na nating iboto yan kasi yan ay endorse. Na-endorse yan ng China. Yan ay mga Manchurian candidate na tinatawag. Ginagastusan yan ng China. Kaya talagang pinaglalaban nila ang China. Katulad na lamang ni Marcolita, putak ng putak sa sa yung mata ng agila na radio station. Putak ng putak siya na mali daw yung mga claim natin sa Pilipinas. Diyan sa WPS, Pag-asa Island at Kalayaan Groups of Island. Mali daw tayo, wala daw tayo mga sukat. Bakit ba ganun talaga ang kanyang Bakit ba doon siya pumapanig sa China? Bakit hindi siya pumapanig sa Pilipinas na mapunta sa atin yan ng itong wala ng mga agaw pa para naman maliwanag ang kinabukasan ng ating susunod na mga henerasyon dahil maraming ang makukuha diyan sa WPS. Hindi lang yung enerhiya, yung gas, di ba? Yung reserve oil, hindi lang yun. Kundi mga isda at iba pang mga halamang dagat na nariyan na kayang magsuporta ng susunod na eksplosyon ng ating population. Dadami tayo eh. Kaya nga ang China, advance ang kanilang pag-iisip. Kaya ngayon pa lang ay nangaagaw na sila ng mga teritoryo ng India, Russia, ng Japan, ng Thailand, at pati na ng Pilipinas, at pati na ng Vietnam, mga kababayan. Kaya yung mga kadidies na kapatid ko dyan sa treasure hunting, wag na natin pag-usapan yung si Digong, pag-usapan natin ngayon ang future ng ating bansa kontra sa China. Yan ang issue ngayon eh. China ang kalaban natin, hindi natin kalaban si PBBM, hindi natin kalaban si Digong. Ang kalaban natin ngayon ay China. At namiligro ang ating bansa, namiligro tayo, namiligro ang ating susunod na mga henerasyon. Okay, balik tayo sa The Billionaire Channel. In Philippine politics, nothing is possible. Someone like Leni Robredo paired with someone who can check the Mindanao base and who is more Bisaya. In Philippine politics, nothing is possible. Someone like Leni Robredo
paired with someone who can check the Mindanao base and who is more Visayas in Mindanao. Pero dahil consistent ang naging pahayag ni Robredo na planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, anang dating niyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, ang so unang palagay balakid ko ay ang mabanggit naman mabago talaga ang isip nito. Bagamat ang Dahil pagkikita wala raw ni nga- Marcos wala at nga Robredo sa ngayong Naga sa ibang Sabado makuha ay na oportunidad na mapag-usapan ng tatapat kay maraming VP Sara bagay. sa 2028. Mahirap pangunahan Kailangan talaga kung dito ng mababanggit ba ng popularity. Pangulo ang usaping Kung si Manny 2028. naman, Manny Pacquiao, popular yan, pero ayaw niyong iboto eh. Ako, binoto ko si Manny noon kasi sa pangalan na hindi yan magnanakaw. Pero karamihan talaga ng Pilipino ayaw iboto si Manny dahil wala daw pinag-aralan. Pero hindi totoo yan. Si Manny Pacquiao ay meron ng doktoral ngayon. Nakagraduate na yan through itong tinatawag na online or special class. Meron ng degree si Manny Pacquiao. Sa business yata yun. At meron na ring masteral. Ating tingnan kapag nagsalita ngayon si Manny ay diretso na yung kanyang English, di ba? Hindi na yung mas magaling pa yata sa atin mag-English yan eh. Kasi palagi niya kausap si Freddy Roach. Kaya nagiging English hero na si Manny Pacquiao ngayon. Kakaibang Manny Pacquiao na to ngayon. Pero kapag tatakbo ito ng presidente, parang ayaw pa rin natin iboto eh. Kaya wala nang iba. Leni Robredo. Ako, 99.9% naniniwala na magbago ang isip ni Leni Robredo dahil si PBBM na magkumbinsin yan. At siyempre, sasabihin ni PBBM lahat ng kanyang machinery ay ibigay niya kay Robredo, lahat ng kanyang supporters ay ibigay niya. Di ba kaya maisip ni Robredo na bakit hindi? Di ba? Bakit hindi? Para sa kapakanan ng Pilipinas, sa kabutihan ng Pilipinas, bakit hindi siya tatakbo? Siya yata yung kung si Cory Aquino ay naging presidente, bakit hindi si Leni Robredo? Ihamak na mas matalino yan si Leni Robredo kaysa kay Cory. At hindi lang yan, kailangan talaga ng presidente ang popularity. Yung kilala siya at kaya siyang iboto. Kaya nga kinuha ni VP Sara si Robin Padilla dahil popular, maraming fans. Si Robin Padilla daw isabi nila baka si Marcoleta hindi. Maraming hindi nagkagusto sa kay Marcoleta sa mukha pa lang Ayaw mo na Doon kami sa medyo mas pugi. Robin Padilla pero walang utak Di ba? Didilis yung utak niya, dilis. Ano bang magawa ni diyan? Pero wala tayong opinion natin yan Okay, so kung manalo man si Robin Padilla na Vice President, ay sa kanila yun sa partido yun. Wala tayong magawa. Binuto ng mga fans ang daming fans ng bad boy na yan Ako fans ako niyan noong college ako. Kasi bad boy nga Pero ngayon na alam natin na solidong didilis yan at nakasuporta sa China, palaging sumusuporta sa China, ay wala na yan, X na yan, X. Hindi na yan ibuboto pa. Buti nakarehistro ako ngayon ng na-activate yung aking pangalan as a voter of the Philippines. Kasi nawala yung pangalan ko Kaya pwede na akong bumoto ngayong 2028, mga kababayan. Okay, tapusin na natin tong balitang to. Ang reaksyon naman ng palasyo sa posibleng Leni PBBM Alliance. So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon. Trabaho versus... Ang reaksyon naman ng palasyo sa posibleng Leni PBBM Alliance. So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon. Galing. Nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho. Pro-Philippines versus not pro any country.
Suhestyon na igagalang, Dahil marami pang maaaring mangyari patawad, bago ang 2028 pero hindi napapanahon. Ayan, so kahit na Sa yung The Spokes DDS naman na ng ano, Billionaire diba, News Channel, nagsabi sinabi na ng political analyst at malakas na biographer si ni Sara, PRRD pero na si pwedeng Earl Pareño magbago yan. na bagamat si Kahit Sara yung Duterte ang papasok si pinakamalakas na Leni kandidato Robredo, ay ngayon sa maraming pagkapangulo, supporters yan eh. mahirap ang Plus, pakasiguro hindi dahil lang marami supporters pang niya, maaaring supporters mangyari ni BBM. Kapag bago ang nagkasundo yan at 2028 nagsanib elections. puwersa na magiging magkaalyansa, ang supporters ni Leni Robredo ay magiging nasa 70% of the voting population at 30% na lang matira kay BP Sara. Dahil nga tatlong grupo yan na magsasanib puwersa, yung mga Dilawan, Pinklawan, tsaka Loyalista. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Kayo ba'y maniniwala na matatalo ni Leni Robredo sa halalan 2028 presidential election si BP Sara Lustay, ang naglulustay ng pera ng bayan? Well, sabi nga ni ating Attorney Claire Castro ng Malacanang, sabi ay yung si Leni Robredo ay makabayan, si Sara Lustay naman ay maka-China. At Leni Robredo walang record sa paglustay, si Sara Lustay ay meron. So saan tayo diyan papanig? Kung doon talaga kayo sa Team Dilim, ay wala tayong magawa niyan. Opinyon nyo yan. Pero isipin nyo, ang laban na ito ay laban ng Pilipinas kontra China. Kaya dapat alamin natin kung sinong mga kandidato na pro-China. Yung nagipaglaban sa China, isa na dyan si Marcolita, Robin Padilla, Cayetano, Bato de la Rosa, Bungo, at sino pa ba? Marami pa siyam yan na pro-China senators. Kaya nga maligaya si Xi Jinping na ipinaglaban ng mga Pilipino na mga bupol ang China. Mga Pilipino ba talaga to? Mga senador pa naman. Tapos kinalaban ang Pilipinas? Anong klaseng senador? Saan ka ba nanunumpa yung mga senador diyan sa Senado? Saan ba kayo nanunumpa? Sa China ba o sa Pilipinas? Isipin nyo, ang nagpasweldo sa inyo ay mga Pilipino. Pero doon kayo pumapanig sa China. Ay nako. Bakit kaya? Dahil ba napupuno ang bulsa? Saan galing? Di ba? Alam na natin na ang China ay sumusuporta talaga sa mga Manchurian candidate na tinatawag na mga Manchurian. Manchurian means China. Kandidato. Kaya siguro medyo malaki-laki siguro ang sahod. Kaya pinopromote nila palagi ang China instead na ang Pilipinas. Mga Chinatoros na mga traitor ng bayan. Kayong bahala, magusgan yan, mga kababayan. Iboboto nyo ba sa election 2028? Well, ako hindi. Alright, pag-comment naman sa ating comment section down below. Sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para sa ating channel. Hanggang sa muli, it's love and peace, not war. Paalam.